Merry Christmas po sa inyong lahat. Batiin naman natin yung ating mga katabi ng Merry Christmas po. Maligayang Pasko po. Ikalawang araw pa lamang po ng Pasko ito. Hindi pa po tapos ang Pasko, baka akala po natin ang kapanahon ng Kapaskuhan ay nagsimula kahapon, nagtapos din kahapon. Hindi po ganoon. Ano po? Ito po ay isang season, isang kapanahunan na abot pa po ng Enero po yan. Kaya nga ba nakatutuwa na tayo bumabalik at bumabalik sa simbahan, hindi tayo napapagod. Yung iba kasi parang, Lord, ang dami ko ng simba ha. Tama na, nakasyam ako ng simbang gabi. Ayan, baka naman yun ay pwedeng i-credit mo sa akin. Pwede na akong hindi magsimba sa mga susunod na linggo o biyernes. Hindi po. At tayo ngayon naririto, we welcome each other sa ating Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo Church. Narito tayo para magpasalamat pa rin sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nakita po natin, muli napaalalahanan po tayo ng Kapaskuhang ito ng isang napakabuti, pinakamabuti na regalo na binigay ng Diyos sa atin. No? Ang kabutihang nag-uumapaw doon sa sabsaban na sa kabila ng kasalanan, karupukan ng tao, ang Diyos, pinili pa rin ibigay ang kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak ay sumaatin, kagaya natin, kagaya ng tao, kamukha natin. Ito yung kabutihan ng Diyos na ating nasaksihan at patuloy na nasasaksihan. Yun ay kahapon, sinimulan natin kahapon. Pero, hindi ba parang KJ naman ang simbahan? Killjoy. No? Bakit kanyo? Aba pagkatapos 24 oras, pagkatapos nating ipagdiwang ang napakasayang Kapaskuhan, ang araw ng Kapaskuhan, bigla namang ang kapistahan natin ngayon ay kapistahan ni Esteban, isang martir. Ibig sabihin po ng martir, siya ay namatay dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Dahil sa kanyang sigasig o kakisigan ng kanyang pananampalataya. At hindi lang ba sa pangkaraniwang kamatayan or natural death ang nangyari kay Esteban. Paano ba na ano bang uri ng kamatayan nagkaroon si Esteban? Sa pamamagitan ng marahan o dahan-dahan na kamatayan. Ano ibig sabihin? Binabato siya. Stoning by death by stoning. No? So unti-unting isang marahas na kilakilabot. Imagine niyo pinagdikit niyo yung dalawang yon. Nakapakasayang araw ng pagsilang ng Panginoon, tapos 24 oras, bigla mong itinabi si Esteban na isang tapat na alagad ng Panginoon at namatay sa isang karumal-dumal na kamatayan. Ano kaya ang sasabihin nung magulang ni Esteban? Ano kaya ang nararamdaman niya? Siguro, hindi natin masisisi kung sasabihin ng magulang, ano ba naman yan? Dapat hindi mo na nakilala si Jesus. Dahil sa kanya, napahama ka anak. Di ba? Dahil sa kanya, nangyari sa iyang kapalaran mong yan. Pinagtabi mo Aba, minsan ganun po tayo, hindi po ba? Nangyayari sa atin yan. Nangyari na ba sa iyan na dahil sa ginawa mong tama, may napahamak? Dahil naging tapat ka, may natanggal sa trabaho. Diba? Yung bang sa pagtulong mo, ay parang minalas pa yata yung tinulungan mo. Ikaw wala kang ibang hangarin kung hindi gumawa ng mabuti, tumulong, sabihin mo yung katotohanan, tapos yung ginawa mong iyon,
bigla na lamang may nangyaring hindi maganda sa iba. Yung iba siguro, iba sinisisi pa hanggang ngayon ng kanilang sarili. May ganyan, no? Bakit pa ako kasi umalis ng bansa? Puta, nagkasakit tuloy ang nanay ko. Hinahanap kasi ako lagi. Minsan may mga ganun tao, no? May hatak-hatak na may hila-hilang bato sa buhay. Yung bang tila sinisisi nila ang kanilang sarili na dahil sa kanilang ginawa, na wala naman talagang bahid ng pagiging makasarili, kung hindi puro dalisay, nakabutihan, magandang intensyon, napahamak yung iba. At minsan sinasabi natin sa sarili, dapat pala hindi na ako nagsalita ng totoo eh. Dapat pala hindi na ako tumulong. Dapat pala hindi na ako naging tapat. Napahamak patuloy sila. No? May ganon, ano? Pero ano ba dapat nating sisihin? Dapat pa talaga nating sisihin ang katotohanan? Dapat ba talaga nating sisihin ang paggawa ng mabuti? Dapat ba talaga nating sisihin ang pagiging tama? Hindi naman yata ganun yon. Sa katunayan, dahil sa katotohanan, dahil sa kabutihan, dahil sa paggawa ng tama, kaya namatay si Jesus sa krus. Sa makatuwid, ano ibig sabihin po nito? Number 1, ang paggawa ng kabutihan, unang-una, ang naliligalig ay ang kasamaan. Ulitin ko. Sa paggawa natin ng kabutihan, ang unang naliligalig ay kasamaan. Halimbawa na lamang po, hindi po ba? Sinasabi ko kanina, no? Kunyari sa opisina mo, talagang hindi ka kumukuha ng kahit anong bagay sa opisina mo. Hindi ka nag-uuwi ng paperclip, ng staple wire, hindi ka nagsisilid ng Cocon band. Cocon band talaga tawag, ano. Tapos, ano nangyari? Yung mga kaopisina mo, katabi ng table mo, nakukonsensya. Parang di yata tama yung ginagawa ko kasi siya, hindi naman siya nangungupit. Paggawa mo ng kabutihan, because of you doing good, you shake what is happening as bad. Talagang naliligalig mo. Ganun po yun, di po ba? Kunyari, ikaw, ayaw mo mag-illegal connection ng kuryente sa inyo. Nakapaligid na bahay sa inyo, puro illegal connection. Minsan, nakukonsensya din yung mga kapitbahay mo. Buti pa si Maring ganito. Kahit mahirap, hindi gumagawa ng masama. Tayo, ba't tayo gumagawa ng ganito? In doing good, sa paggawa ng mabuti, natural talaga na maliligalig dyan ay ang kasamaan. That's the price of doing good. At magre-react yung iba. Magre-react sila. Pero hindi ba yun ang ginawa ng Panginoon? Sa paglapit niya sa mga makasalanan, naligalig yung mga Pariseyo, yung mga Hudyo. Nung nagpatawad siya ng kasalanan, naligalig ang lahat ng mga Hudyo. Totoo po yan, hindi natin maiaalis sa paggawa mo ng mabuti, meron at meron kang masasagasaan. Pero ano ang dapat? Iiwasan mo na lang gumawa ng mabuti para wala kang masagasaan, hindi po yata ganun yon. Ano po? Hindi tayo babatay sa kasamaan. Ang buhay natin, hindi natin ibabatay sa kasamaan. Ibabatay natin ang ating buhay sa kabutihan. Pangalawa, sa paggawa ng mabuti, yung inaakala mong kapayapaan, magugulo. Kasi minsan akala natin payapa yung ating lugar, payapa yung lugar, pero ang totoo nun, huwad at mababaw na kapayapaan ang naroroon. Sa paggawa mo ng mabuti, maliligalig ang lahat. Magugulo ang tila parang kapayapaan. Diba ano sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Kahit yung dahil sa pagsunod sa Diyos, yung ama, ihahabla yung kanyang anak. Yung ina, ihahabla yung kanyang anak. Dahil sa kabutihan, ihahabla ng anak ang kanyang mga magulang. Guguluhin ang lahat. Yung mapayapa na akala natin ay magulo pala.
ang katotohanan. Sa katotohanan lamang. Ganun ang kabutihan. Ano po? Tanggapin natin, kapag gumawa ka ng mabuti, may magugulo. Pero tama lang yon dahil ang Panginoon dumating para guluhin din ang inaakala nating kapayapaan. No? Kasi may mga sistema tayong ginagawa eh. May mga sistema tayo sa ating lipunan na hayaan mo na lang, ganyan na talaga yan eh. Di ba? Ganyan na naman ang nakawan, porsyentuhan, komisyon. Di ba? Hayaan mo na, ano pa tayo? Sasabit pa tayo dyan. Di ba? Yung mga sumusobrang mga interest, 5-6, laganap sa inyong kalye yan, hayaan mo na. Di ba? Pero hindi ganoon ang Panginoon. Hindi niya hayaan ang tila mapayapang kalagayan para lamang na hindi niya isusulong kung ano yung mabuti. Normal lang po yan. Ang paggawa ng kabutihan, guguluhin ang tila, mukhang kapayapaan. Yan po ang nangyayari. Yan ang nangyayari sa ating kalagayan ngayon. Ano po? Kaya nga ba, ang katapatan, ang paggawa ng kabutihan ay laging minsan ay hindi nagbibigay ng huwad na kapanatagan. Ito ay manggugulo para lamang sa katotohanan. Yan po ang sinasabi ng panahon na ito. Bakit kailangang idugtong mo ang buhay ng isang martir, isang kalagim-lagim na kamatayan sa isang masayang araw ng Kapaskuhan? Hindi tayo kasi, hindi ang Diyos, hindi tayo tila para ang He is just making us feel good. Hindi naman feel good talaga ang Diyos. No? Ang hangarin ng Diyos, iligtas tayo. Iligtas ang ating kaluluwa. Kung kakailanganin guluhin ang ating kalagayan, guguluhin niya. Kung kailangang maligalig tayo, liligaligin tayo ng Diyos just to save our souls. And to save our souls, kailangan talaga ng paggawa ng kabutihan. At ang paggawa ng kabutihan, laging naghahatid ng pagkakaiba o changes. Good always produces changes. Kaya we have to be in terms with kaguluhan. Hindi lahat ng kaguluhan masama. Hindi lahat ng ating pagiging ligalig masama. Karamihan o minsan ang kabutihan ay lumilikha ng ligalig at kaguluhan. Yun naman ang nangyayari sa katotohanan. Kaya, we ask ourselves, ano po? Paano ba tayo nabubuhay ngayon? Lagi na labang nating ibinabatay sa kung ano ang nangyayari kahit masama ang ating buhay, ang ating desisyon. Saan nasasalig ang ating mga desisyon? Kung ano yung popular, kung ano yung nandiyan na kahit alam natin ay mali. Where is our life founded? Saan ba nakatungtong, nakasandig ang ating buhay? Kung ano yung popular, kung ano yung katanggap-tanggap na, kahit mali, hindi po ganoon. Ang kapangako ng Kapaskuhan, ng pagsilang ng Panginoon, ay nagsasabi po sa atin na okay lang maligalig, okay lang magulo tayo. Basta ang mahalaga sa bandang huli, maliligtas ang ating kaluluwa. Yun naman ang pinakatampok na hangarin ng Diyos. Opo, pwedeng magkaroon ng langit dito sa lupa, pero meron talagang mas mabuting langit na nakalaan sa atin. Nawa, mas hangarin po natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Nawa, matanggap natin na sa paggawa ng mabuti, mayroon itong kabayaran. At handa nating tanggapin ng kabayaran para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen.